97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago sa atin na kapag nagmahal tayo, handa tayong magbigay kahit nga ubos na tayo. Para sa atin ay isang napakalaking kasiyahan sa ating pride kapag nakikita nating masaya ang ating kapareha. Kaya naman kadalasan ay sumasagad na tayo sa pagbibigay. Huwag lang mawala ang ngiti sa labi nila. Natatakot at nalulungkot tayo sa tuwing meron tayong hindi na ibibigay na alam nating gusto at kailangan nila. Pakiramdam natin ay kulang tayo kapag hindi natin na ibibigay ng buo ang kailangan nila. Ang pinadalang kwento sa atin ngayong araw ay may kinalaman sa kawalan ng limitasyon sa pagbibigay. Ang kwentong ito ay posibleng naranasan nyo na. Ang kwentong ito ay sasalamin sa bawat tao na minsan ay nagmahal ng sobra sa inaasahan. Pinadala ito ng ating kabarangay na si Epoy, isang lalaking handang magpaubos. Makita lang na masaya ang taong mahal niya. Alamin natin ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Epoy. Naganap ang aking kwento noong ako'y 35 anyos pa lamang. Nagkaroon ako ng lihim na relasyon sa aking bisor na itago na lang natin sa pangalang Maricar. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin pero kung magkasama kami ay parang mas mukha pa akong may edad sa kanya. Nalagaan ni Maricar ang sarili niya kaya naman kahit na 40 na siya noon ay mukha pa rin itong 25 anyos. Yun marahil ang nagustuhan ko sa kanya. Nagustuhan ko kung paano niya dalhin at alagaan ang sarili niya. Bukod pa dyan ay nagkagusto rin ako sa kanya dahil sa angkin nitong talino at kasipagan sa trabaho. Naalala ko noong unang pasok ko sa trabaho. Siya ang umasikaso sa akin at naging matyaga ito sa pagtuturo ng mga kailangan kong malaman. Dahil doon ay tumaas ang respeto ko sa kanya na naging dahilan para magkagusto ako sa kanya. Hindi ko noon sinabi ang nararamdaman ko dahil boss ko siya. Pero naramdaman ko na may gusto rin siya sa akin. Hindi naman sa nag-assume ako pero base sa mga tingin at galaw nito, alam ko na may pagtingin din ito sa akin. Nakumpirma ko ito noong minsang nagkainuman kami sa isang birthday ng katrabaho ko. Hindi pa siya noon lasing pero inamin itong crush daw niya ako. Doon ako nilakasan ng loob at sinabi kong parehas lamang kami ng nararamdaman. Mula noong nagkaaminan kaming dalawa, nagkaroon na kami ng unawaan. Naglalambingan kami madalas noon kapag walang katrabaho na nakapaligid sa amin. Nilihim namin ang namagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Madalas naming naipupuslit ang mga landi namin sa katawan sa stockroom ng aming opisina noon. Nagkasundo kami sa oras sa tuwing kailan kami magkikita doon. Inayos na Maricar ang break time ko para makapag-solo kaming dalawa sa stockroom. Hindi kami nagpapigil noon sa nararamdaman naming sensual tuwing magkasama kami. Hindi namin sinayang ang bawat minuto na magkasama kaming dalawa dahil doon lang namin pwedeng ilabas ang nararamdaman namin. Kanina ka pa rito? Oo, muntik na nga akong lumabas. Ang
Ang tagal mo eh. Nag-send pa kasi ako ng report sa main office. Ikaw naman, masyado kang mainipin. Alam mo namang pagdating sa'yo, di ako makapaghintay eh. Halika na rito. Grabe ka naman kumakahablot eh. Gigil na ako sa'yo eh. Lasang kape ka pa? Kahit maglasang bituka pa yan, halikan mo pa rin naman ako, di ba? Huwag mo nga akong patawanin. Alam mo namang napakalakas kong tumawa. Yan nga yung gusto ko sa'yo eh. Wala kang kaarte-arte sa pagtawa. Binobola mo na naman ako. Hindi mo na kailangan gawin yan, no? Nakuha mo na nga ako eh. Kukunin kita ulit ngayon. Paisa ulit. Nakakainis ka talaga. Huwag ka kasing magalaw para mahalikan kita ng maayos. Huling-huli mo talaga ang kiliti ko. Ikaw rin eh. Daling-dali mo ako. Tiyan, nakikiliti ako eh. Ayun, nahuli ko ulit kiliti mo. Nakakainis to. Pinapatawa lang kita. Napansin ko kasi kanina, masyado kang na-stress sa trabaho mo eh. Huwag ka nang ma-stress, ha? End of the month na kasi, kaya ayun. Alam mo na. Hinay-hinay lang kasi sa trabaho. Dahil dyan, nawawalan ka na ng oras sa akin eh. Aba, at nagawa mo pa talagang magtampo. Kasi naman lately, masyado ka nang busy. Masyado ka nang subsub sa trabaho. Kilala mo naman ako, di ba? Ayokong pabayaan ang trabaho ko. So ako na lang yung pababayaan mo. Asus, kung makapagtampo ka naman dyan. Wala ka na nga kasing time sa akin. Kung wala akong time, di sana wala ako ngayon dito, di ba? O sige na, payakap na ako. Yakap lang ba ang gusto mo? Siyempre hindi. Pero kasi patapos na rin break time ko. Baka mabitin lang ako. Sakit nun sa ulo. Sorry ha. Kala ko kasi masasend lahat ng reports bago yung break mo eh. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman. Babawi ako sa'yo bukas. Promise? Oo nga, tsaka... Ay, oo nga pala. Oh, bakit? Hindi pala ako pwede bukas. Ba't hindi ka pwede? Nakalive ako bukas eh. Bakit ka nag-leave? Anong meron? Birthday ng asawa ko. Pupunta kami sa Tagaytay. Bukod sa hindi namin pwedeng ipaalam sa trabaho ang relasyon namin ay hindi rin namin pwedeng ipagsabi noon dahil may asawa at anak na si Maricar. Naging kabit niya ako, Papa Dudut. Mali na kung mali pero hindi ko nagawang pigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Noong nalaman kong may pamilya na siya ay sinubukan ko namang umatras pero panay pa rin ang paglapit niya. Hanggang isang araw ay nilunok ko na lamang ang katotohanan na nahulog na ako sa sitwasyong yon at hindi na ako makakaahon pa. Ayon kay Maricar ay nauna namang nagloko ang asawa nito. Nakailang ulit pangaraw niyang nahuli ang asawa niya na may kasiping na babae sa mismong bahay na nila. Kahit nga noong nagkaroon na sila ng anak ay hindi pa rin natigil sa pambababae ang kanyang asawa. Isang araw ay nakasanayan na lamang ni Maricar ang sitwasyong yon. Natigil din naman daw ang pambababae ng mister niya pero huli na ang lahat. Napagod na si Maricar. Pero hindi pa rin ito nagawang iwan ang asawa niya para sa anak nilang dalawa. Hindi na raw nito mahal ang kanyang asawa at napatunayan niya yon noong dumating ako sa buhay niya. Naniwala naman ako dahil kung paano niya ako yakapin at tratuhin. Ramdam kong totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ginalingan namin ang paglilihim sa relasyon namin. Inakala namin noong una na walang nakakaalam ng tungkol sa amin pero nagkamali kami. Isang araw habang nagyoyosi kami ng katrabaho kong si Rudy ay bigla ako nitong kinausap. Kinabahan ako noon dahil akala ko ay magsusumbong ito o ikakalat niya ang nalaman niya. Napakaseryoso nito noong sinabi niya sa akin ang lahat ng napapansin at alam nito tungkol sa amin ni Maricar. Sinubukan ko ngang i-deny pero alam kong wala akong kawala sa kanya, Papa Dudut. Alam ko. Ha? Alam mo ang ano? Yung tungkol sa inyo ni Mama Maricar. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tara na sa loob. Ilang beses ko na kayo nahuli sa stockroom.
Napapadaan lang siya doon pag break time ko para bilinin ako ng mga gagawin. Naiwan mo rin kasing nakabukas ang Facebook mo. O tapos, pinakailaman mo. Hindi. Nakabalandra lang yung usapan yung dalawa sa messenger. Napatingin ako. Nabasa ko tuloy. Dapat di ka nakikialam, Rudy. At hindi ka rin dapat kumakabit, Epoy. Hindi mo maintindihan. Naiintindihan kong kabit ka. Hindi lang basta-bastang kabit. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Kahit mahal yung isa't isa, hindi pa rin mabubura yung katotohanan na kabit ka. Na mali ang ginagawa niyong dalawa. Kapag nagmahal ka na, maiintindihan mo ako. Mahirap bang intindihin na hindi tama ang ginagawa mo? May pamilya si Mama Maricar. May anak yun. Ikaw pa talagang sisira ng pamilya niya? Gusto mo ba yun? Matagal nang sira ang relasyon nilang mag-asawa. At naniwala ka naman. Oo, may resibo ako. Kaya pumapayag kang maging kabit. Kaya pumapayag kang patuloy na sirain ang relasyon nilang mag-asawa. Pag sira na. Ayaw na ni Maricar sa kanya eh. Kung ayaw na niya, bakit nasa iisang bahay pa rin sila? Bakit nililihim ka pa rin niya? Bakit di niya magawang iwan ang asawa niya? Para sa anak nila. Hindi totoo yan. Ano bang alam mo sa totoo? Kaming dalawa ni Maricar yung may alam ng totoo. Kasama ka ba sa relasyon naming dalawa para sabihin mo yan? Hindi ako kasama sa relasyon niyo at wala akong balak maging parte niyan. Yun naman pala manahimik ka na lang. Mananahimik na ako after nito. Nakaluwag na kahit papanong loob ko dahil nailabas ko na sa iyo yung alam ko. Di good. Payo lang naman, Epoy. Payo lang. Hindi ko kailangan ng payo mo. Matanda na ako. Alam ko na kung paano patakbuhin ang buhay ko. Kung alam mo na nga, bakit nasa ganyang sitwasyon ka pa rin? Kasi mahal ko si Maricar. Hindi sapat na rason yan para piliin mo siya. Para piliin mo yung ganyang sitwasyon. Saka mo lang ako maiintindihan kapag nasa ganitong sitwasyon ka na. Ayoko malagay sa ganyang sitwasyon. Sinasabi mo lang yan. Kaya kong panindigan yung sinabi ko. Alam mo kung bakit? Wala akong… Ilang beses na akong nilapitan ni Ma'am Maricar para gawing kabit. Pero iniwasan ko siya. Hindi ako pumayag. Kailan to? Bago ka pa dumating. Imposible yan. Itanong mo sa kanya para magkaalaman na. Para rin maniwala ka na posibleng ang maiwasan yung ganyang sitwasyon mo ngayon. Parang nanikip ang dibdib ko sa nalaman ko kay Rudy. Alam kong hindi ito sinungaling na tao at alam ko sa sarili kong pinaniniwalaan ko ang mga sinasabi niya. Hindi ko na lamang yon pinaalam pa kay Maricar dahil baka mapahamak pa si Rudy. Natakot din akong sabihin sa kanya dahil baka tapusin ito ang relasyon namin. Masyado ko na siyang mahal noon at hindi ko pa kayang mawala siya sa buhay ko. Nakiusap na lamang ako kay Rudy na huwag na lang nitong ipagkalat ang tungkol sa amin ni Maricar. Nakiusap din ako na huwag niyang sasabihin kay Maricar na nagkausap na kaming dalawa. Pumayag naman ito at sinabing yon ang huling beses na magsasalita ito tungkol doon. Mula noon ay hindi na rin kami naging close pa ni Rudy at naiintindihan ko yon. Papadudot lagi na lamang akong palpak noon sa pagpili ng karelasyon. Bago pa man dumating si Maricar sa buhay ko ay nakaapat na akong bigong relasyon. Lahat yon ay sinubukan kong ipaglaban kahit sila na mismo ang sumuko. Pangarap ko talaga noon na magkaroon ng panghabang buhay na relasyon. Pero parang hindi payag ang Diyos na ibigay yon sa akin. Kaya naman noong nakilala ko si Maricar ay naramdaman kong eto na yung inabot ng Panginoon sa akin. Kaya kahit na anong mangyari ay sinabi ko sa sarili ko na ipaglalabang ko siya sa abot ng aking makakaya. Dinoble ko ang pagmamahal sa kanya para hindi nito maisip na talikuran ako tulad ng ginawa ng iba. Naging mas maingat ako sa relasyon namin mula nang nakausap ko si Rudy Papadudut. Hindi pa rin alam noon ni Maricar na may nakakaalam na tungkol sa amin. Naging bihira ang pagkikita namin sa stock room. Dinadahilan ko kay Maricar na may tatapusin pa akong trabaho. Nagtampo na ito sa pagdadahilan ko pero hindi ko magawang sabihin sa kanya kung bakit kailangan ko yung gawin. Naisip ko rin kasing magpalamig muna habang nagmamatyag pa noon si Rudy Papadudut.
Nahirapan din naman ako na iwasan si Maricar pero kinakailangan kong gawin. Inakala kong sa pagputol ko sa madalas naming pagkikita ni Maricar ay magiging maayos ang lahat. Pero nagkamali ako. Noong nag-resign si Rudy sa trabaho ay sinabi nito sa mga katrabaho namin ang tungkol sa aming dalawa ni Maricar. Agad yung nakarating sa asawa niya. Nakarating din ito sa aming office at dahil hindi tinotolerate noon ng opisina namin ang ganong ugnayan, pareho kaming natanggal sa trabaho. Nagkahiwalay na rin silang mag-asawa. Tumira si Maricar sa aking apartment pansamantala habang wala pa itong mapuntahan. Hindi nakaligtas sa akin ang kalungkutan ni Maricar. Lagi lamang itong nakakulong noon sa aming kwarto. Nagmadali ako sa paghahanap ng trabaho para sa aming dalawa dahil wala pang balak si Maricar na magtrabaho. Nakahanap naman ako kaagad sa awa ng Diyos. Sinubukan kong magtipid para mapagkasya sa aming dalawa ni Maricar. Naya nga ako sa kanya dahil hindi nito makuha yung mga bagay na nakasanayan niya noong may trabaho pa siya. Kaya naman hanggat kaya ko, nag-aabot ako sa kanya ng pera para kahit papaano ay may pambili ito ng mga gusto niya. Nahihirapan kasi ako noon na makita siyang nalulungkot dahil sa nangyari sa career niya. Maricar, Ano? ayaw mo pa bang bumangon? Kain muna tayo. Ayoko. Kagabi ka pa di kumakain eh. Hindi ako gutom. Sige na, please. Bili tayo ng gusto mo. Bakit? Afford mo ba? Susubukan ko. May natira pa naman sa sahod ko eh. Susubukan? Yan din yung sinabi mo sa akin nung nagpabili ako sa'yo ng nakasanayan kong napkin, di ba? Sabi mo masyadong mahal eh, itatapon din lang naman. Anong ginawa mo? Binilhan mo ako ng mumurahin. Hindi ko naman kasi alam na may pagkakaiba pa pala yun. Ano ba namang rason yan? Ang sabihin mo, nagkuripot ka na naman. Ilang araw ako nangati dahil sa binili mong napkin. Sorry. Tapos ngayon magtatanong ka sa akin kung may gusto akong ipabili? Kapag nagsabi ako na gusto ko ng salmon sashimi, ano na lang ang bibilin mo kung sakali? Tuyo! Gusto ko lang namang makakain ka na. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Dapat ka lang mag-alala. Kasalanan mo to eh. Oh, bakit ako? Kung sinabi mo sa akin na alam na ni Rudy yung namamagitan sa atin, di sana nagawan ko ng paraan para hindi siya nagsumbong. Tingnan mo ngayon yung nangyari. Nasira na ang pamilya ko, nawalan pa ako ng trabaho. Nawalan din naman ako ng trabaho ah. Kumpara sa trabaho ko, Epoy, mas ako yung nawalan. Bisor ako, Epoy! Bisor! Sorry na. Paano na ako nito? Ha? Paano na? Paano ko mabibili ang mga gusto ko? Paano ko makikita yung anak ko? Paano ko makakabawi? Paano? Hindi ko rin alam. Pero alam ko, kaya mo pa rin makabawi. Kayang-kaya. Para sa'yo madaling sabihin yan. Pero sa lagay ko, sa edad ko, paano ako makakabawi? Matalino ka, magaling, at maganda. Yung trabaho ang kusang lalapit sa'yo kahit di ka maghanap. Asan ba yung trabaho na yan, ha? Bakit hindi lumalapit? Ilang buwan na akong tenga. Asan na? Relax ka lang. Aayos din ang lahat. Para sa'yo siguro, oo. Pero hindi para sa akin. Tutulungan kita. Wala kang maitutulong. Nandito lang ako. Sinira mo buhay ko! Sinira mo! Pasensya ka na kung yan ang nararamdaman mo. Pasensya ka na rin. Nabigla lang ako. Naiintindihan ko. Sana hindi ka mapagod sa akin, ha? Oo naman. Babawi ako sa'yo. Babawi ako. Hayaan mo lang muna akong malungkot. Kailangan ko kasi to eh. Kailangan kong pagdaanan to. Makaka-recover din ako. Basta, habang nagre-recover ka, nandito lang ako. Nadurog ang puso ko sa mga narinig ko kay Maricar. Nakonsensya ako dahil parte ako ng dahilan kung bakit ito nawala ng trabaho. Kaya naman sinikap ko palalo na pagbutihin ang trabaho ko, Papa Dudut. Kinuha ko lahat ng pwedeng OT na ino-offer sa trabaho para lamang may sapat akong pera na maiuwi hindi lang para sa pangangailangan namin,
kundi pati na rin sa luho ni Maricar. Madalas pa rin itong nagmumukmok kahit na anong abot ko ng pera sa kanya. Madalas ding mag-init ang ulo niya kahit sa mga simpleng bagay lamang. Inunawa ko naman dahil alam kong matindi ang pinagdaraanan nito. Nawala na nga siya ng trabaho, ayaw pang ipakita ng dati niyang asawa ang anak nila sa kanila. Para mas madali ang pag-recover noon ni Maricar ay naghanap ako ng isa pang trabaho. Naramdaman ko kasi noon na hindi sapat ang inaabot ko sa kanya. At naiintindihan ko naman dahil kulang talaga yon kumpara sa kinikita niya noon. Sa totoo lang ay na-short ako sa budget dahil nga madalas ay ibinibigay ko na sa kanya lahat. Kaya kinailangan kong kumuha ng isa pang trabaho, Papa Dudut. Akala ko noon ay ma-appreciate niya lahat ng inaabot at ginagawa ko sa kanya. Pero parang hindi. Lahat ng ginagawa at ibinibigay ko sa kanya ay laging kulang at hindi ko alam kung kailan ito magiging sapat. Maricar, Nakauwi ka na! Kanina pa kita hinihintay eh. pakis nga ako. Mukhang good mood ka. Nasarapan ka ata sa sinaing kong kanin kanina. Nakausap ko kasi kanina yung best friend ko. Mabuti naman at nakikipag-usap ka na ulit sa mga kaibigan mo. Oo nga eh. Tumawag lang kanina, nagkumustahan tapos ayun. Tapos, Nagsabi siya na may bago siyang negosyo, mga imported na bag. gusto mo bang makisosyo sa kanya? Hindi ah. Hindi ko linya ang pagbebenta. Tsaka wala naman akong puhunan no. Anong plano mo? Plano ko sanang bumili sa kanya. Ha? Mahal ba? Oo eh. Siyempre imported at branded ang mga yun. Gusto mo ba? Oo sana. Kung may pera lang. Pwede naman, kung kaya. Bibilhan mo ko? Kung yan yung ikakasaya mo. Oo naman, sasaya talaga ako. Tsaka nakakahiya ring tumanggi sa kanya no. Ayoko namang magmukhang kawawa. Bakit mo naman naisip yan? Eh kasi, di ba nawala na nga ako ng trabaho? Tapos nilayo pa sa akin yung anak ko. Gusto ko lang namang ipakita sa kanya na kahit ganun yung mga nangyari sa akin, maayos pa rin ang buhay ko, di ba? Tama naman. At para mapatunayan yun, kailangan kong bumili ng bag sa kanya. Magkano ba? Yung pinakamura lang yung kukunin ko. Kahit yung 10,000 lang. 10,000? Branded kasi yun. Galing pang ibang bansa. Mura na nga yun sa ganung presyo eh. Kung sa iba ko bibilhin yun, tinaga na ako sa presyo. Presyong kaibigan na nga yan. Pwede bang hulugan? Anong hulugan? Eh di mas lalo ako napahiya sa kaibigan ko. Mas lalo nung iisipin na walang-wala na ako. Maiintindihan naman niya siguro. Wala kang trabaho at saka… At hahayaan mo magmukha akong kawawa sa kanya. Maricar, masyado kasing malaki yung hinihingi mo sa akin. Parang isang buwang sahod ko na yan eh. Kala ko ba gagawin mo ang lahat para mapasaya ako? Oo nga, pero di ko naman inakala na 10,000 pala ang halaga na magpapasaya sa'yo. Sige, wag na lang. Hayaan mong mapahiya ako sa kaibigan ko. Hayaan mong ipagkalat niya na hindi ko afford bumili ng bag na binebenta niya. Sanay naman na ako sa hirap eh. Sinanay mo kasi ako. Salamat ha. Gagawan ko ng Wag paraan. na. Buti pa yung ex-husband ko, isang sabi ko lang mag-aabot agad. Anong sabi mo? Wala. Kinukumpara mo ba ako sa ex mo? Masisisi mo ba ako? Napakabastos mo naman. Mas bastos ka sa hindi mo pagtupad sa pangako mo. Mangangako ka na handa mong ibigay lahat tapos nung singilan na ng pangako wala namang palang may iaabot. Pasensya ka na ha. Pasensya na kung di sapat lagi yung inaabot ko sa'yo. Sinusubukan ko namang dagdagan. Sinubukan ko namang gawing sapat. Hayaan mo. Kung ikakaligaya mo yung 10,000 na bag, gagawan ko ng paraan. Nasaktan ako sa pagkumpara nito sa akin sa dati niyang asawa. Hindi ko siya kinibo at nagtungo ako sa kwarto para itulog na lamang ang sama ng loob ko. Sinundan niya ako dahil nakokonsensya siya sa inaasal niya. Niyakap ako nito at humingi ng sorry. Nagsabi ito na nabigla lamang siya dala ng matinding pressure at kalungkutan. Nanghina naman ako lalo na nang hinalikan niya ako. Pinatawad ko siya kahit na hindi pa ako handa. Pinatawad ko siya para hindi na lumala yung gulo.
Mula noon ay aaminin ko na hindi na ako naging komportable sa kanya dahil paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko lahat ng masasakit na salitang binitawan niya. Mula noong hindi ko siya napagbigyan sa hiniling nitong bag ay madalas nang lumalabas ng bahay si Maricar. Hindi siya nagpapaalam sa akin ni minsan kung saan ito pupunta. May mga pagkakataon din na hindi na siya umuuwi noon. Hinayaan ko na lamang kasi naiisip ko na mas maganda na rin yon para maaliw at mawala ang lungkot nito. Sa paglabas-labas niya noon ay unti-unti ay para bang may nagbago sa aming relasyon. Hindi ako nito madalas kinikibo. At hindi nga rin ito humihingi noon ng pera sa akin. Noong tumagal ay hindi na rin ito masyadong umuuwi ng bahay na kinakatakot ko na. Ilang beses ko siyang tinanong noon, Papa Dudut, kung saan siya nagpupunta pero tanging naging sagot lamang niya ay basta. Para hindi na pagmulan pa ng away ay hindi rin ako nagpumilit pang alamin kung anong mga ginagawa niya habang nasa labas. Naging busy na rin naman ako sa mga trabaho ko kaya hindi na rin ako masyadong nag-usisa sa kanya. Para sa akin ay ayos na noon na umuwi pa rin siya sa piling ko. Yun nga lang may mga oras lang talaga na iba yung pakiramdam ko sa tuwing lumalabas siya noon ng bahay. Minsan na corner ko na siya para sabihin sa akin yung totoo. Nahirapan pa nga ako nung una na paaminin siya. Pero sa huli ay nagsabi rin ito ng totoo. Boy! Oh, Parang hindi ka excited na makita ako ah. nagulat lang. Kala ko kasi di ka na naman uuwi ngayon. Nagtatampo ka ba? Hindi naman. Alam mo namang kailangan kong aliwin ang sarili ko mula sa lungkot, di ba? Wala namang problema ron. Kumain ka na ba? Kanina, Anong gusto mong midnight snack? midnight snack? Di naman kailangan yan. Sayang lang pera. Libre ko naman eh. Ha? May pera ka? Oh, bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Wala ka naman kasing trabaho. Saka di mo na rin tinatanggap yung mga inaabot ko. Napakaliit naman kasi ng inaabot mo. Ako pa yung nakukonsensyang tanggapin. Pasensya na kung yun lang yung nakayanan ko. Hayaan mo na yun. Sa'yo na lahat ng pera mo. May sarili ka na kasi, ganon. Oo. Oh, heto. Ako na yung magbabayad ng bills natin dito sa bahay. Bakit ikaw? Anong bakit ako? Kailangan naman may ambag ako rito, di ba? Ilang buwan na rin akong walang nabibigay sa'yo kundi puro sex lang. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. May pera naman ako. Huwag ka nang ma-pride. Tanggapin mo na yan. Eh paano ka? Anong paano ko? Wala kang trabaho tapos aabutan mo pa ako. May pinagkukuha na naman ako ng pera. Saan? Kanino? Basta. Lagi na lang basta ang sagot mo sa lahat ng tanong ko eh. Basta nga. Maricar, Ay, tatanggapin mo ba yung totoo kung sakali? namumokpok ka ba? Pasalamat ka, good mood ako. Kung hindi, nasampal na kita sa paratang mo na yan. Eh ano ang ginagawa mo? Bakit nagkakapera ka bigla kahit wala kang trabaho? Hindi ka magagalit. Hindi ka maiilang. Siguro namumokpok ka na talaga ano? Isa pa, mapipiko na ako. Ano nga yung ginagawa mo? Inaabutan ako ng dati kong asawa. Bakit? Bakit ka raw niya inaabutan? Ewan. Naawa siguro tapos na konsensya. Eh kung hindi naman niya ako sinumbong sa mga boss ko noon, edi sana may trabaho pa tayo, 'di ba? Parang imposible na bigyan ka lang niya ng wala lang. Hindi naman kita mapipilit kung ayaw mong maniwala. Baka naman pwedeng wag ka nang tumanggap sa kanya. At bakit hindi? Nakakailang kasi. Ex mo na yun eh. Buti sana kung wala kang karelasyon, di ba? Buti sana kung wala ako, di ba? Nagsasalita na naman yung ego mo. Alam mo, praktikalan lang to, no? Sa mata ng batas, asawa pa rin niya ako. Kabit ka pa rin. Karapatan ko pa rin magpasustento. Kaya naman kitang sustentuhan ah. Ang galing mo magpatawa! Bentang-benta! Paano kaya mo akong sustentuhan? Tingnan mo nga. Halos butot balat ka na sa kakatrabaho pero kinukulang ka pa rin. Nagkakasya naman. Paanong nagkakasya? Halos puro pangbayad lang ng bills at pangkain sa araw-araw yung kaya mo. Paano naman yung mga gusto nating pareho? Ay,
Di lang kasi ako komportable na humingi ka pa sa dati mong asawa. Hindi humihingi, binibigay. Binibigyan niya ako dahil asawa pa rin niya ako at nanay ako ng anak niya. Tsaka ito na nga lang yung paraan ko para makasama ko pa yung anak ko eh. Oh, nakakasama mo ang anak mo? Paano? Huwag mo sabihin sa akin minamasama mo yun. Hindi naman. Natutuwa nga ako eh. Alam ko namang miss na miss mo na yung anak mo. Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Wala naman akong naaapakang ibang tao. Maganda ngang ganito, at least wala kaming samaan ng loob ng ex ko. Naiintindihan ko. Kung ayaw mo mag-midnight snack, matutulog na ako. Maaga akong lalabas bukas. Pakipakuluan na lang ako ng tubig ha. Hindi ako komportable na inaabutan pa si Maricar ng ex niya. Natakot kasi ako na baka ito pa ang maging dahilan para magkabalikan silang dalawa. Sa dalas kasi noon na hindi siya umuwi ay naisip ko nang magkasama na silang dalawa sa isang bahay. Naisip ko nga rin na baka sa iisang kama lang din sila natutulog. Dahil doon ay napraning ako lalo. Hindi ko naman makumpronta noon si Maricar dahil baka magalit lamang siya sa akin. Hinayaan ko muna siya at pinagkatiwalaan. Pinagdasal ko na sana ay hindi niya sirain ang tiwalang ibinibigay ko sa kanya. Napuno ang bahay ng mga bagong gamit na pinamili ni Maricar. Hindi ko na nga halos makilala noon ang bahay ko dahil puro mga binili na nito ang nakabalandra. Hindi naman ako nagrereklamo syempre dahil maganda ang mga nabili niya. Nakatulong ito para mapagaan ang buhay namin. Nailang lamang akong gamitin ang mga yon lalo't alam kong galing yon sa bulsa ng ex-husband niya. Minsan ay dahil hindi ko na talaga nakayanan pa. Nataon na pagod ako sa trabaho at sinabayan pa ni Maricar ng pagyayabang na mga nabili niya kaya sumabog na rin ako. Hi, Oh, kala ko bukas ka pa uuwi. wala naman ako sinabing bukas. Wala ka rin sinabi na ngayon. Bad mood ka? Pagod lang. Ay, sorry pala, hindi ko nahugasan yung mga pinagkainan ko ha bago ko umalis kanina. Okay lang. Next time, babara mo ng tubig. Para di manigas yung mga kanin, lalo na sa plato. Babawi na lang ako sa'yo ha. Heto, tingnan mo to. Mamaya na yan. Nagugas pa ako eh. Silipin mo man lang sana, pinaghirapan ko tong bilhin eh. Paanong pinaghirapan? Ako mismo yung namili sa mall. Nakakapagod kayang suyurin yung men's section para lang makuha yung perfect na mga damit para sa'yo. Pero kaninong pera? Huwag mo akong simulan ng ganyan, Epoy ha. Pagod ako. Pagod saan? Gastusin ang pera ng ex mo? Kung hindi mo kayang i-appreciate yung mga binili ko para sa'yo, huwag ka na lang mang-insulto. Di ako nang iinsulto. Nagsasabi lang ako ng totoo. Masyadong malaman yung mga salita mo. Kilala na kita. Alam ko kung kailan tumatalas ang dila mo. Gusto mo kasi, laging ikaw na lang ang tama. Ano bang problema mo? Ang ayos-ayos ko nakikipag-usap sa'yo tapos babastusin mo lang ako? Hindi kita binabastos. Pinapamukha ko lang sa'yo na wala kang karapatang magsabi na pinaghirapan mo yung mga binili mo. Kasi di naman galing sa'yo ang pera na ginamit mo eh. Bakit? Pera mo ba ang pinambili mo sa mga yan? Hindi naman, di ba? Ulitin mo lahat ng mga sinabi mo. Pakinggan mo mabuti kung walang halong kabastusan yan. Dali! Masyado ka bang tinatamaan sa mga sinasabi ko? Totoo naman lahat ng yun ah. Ikaw na nga tong naisip bilhan? Ikaw pa tong may ganang magsalita ng hindi maganda? Kung ayaw mo, wag mong tanggapin. Hindi yung pagsasalitaan mo pa ako ng masasakit. Masyado ka lang guilty sa mga sinabi ko kaya ka nasaktan. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Akala ko kasi okay tayo eh. Napag-usapan na natin na kailangan kong tumanggap ng pera sa ex ko para sa ating dalawa. Para sa'yo lang. Huwag mo akong idamay dyan. Yung bagong ref, microwave, aircon at washing machine. Hindi ka ba nakinabang sa mga yan? Sige nga! Kung alam mo lang, pakiramdam ko napapasok ko tuwing hinahawakan ko yung mga gamit na binili mo. Binili mo galing sa bulsa ng ex mo. Masyado lang natatamaan ng pagkalalaki mo, aminin mo na. Oo, inaamin ko. Kasi di ko maintindihan kung bakit kailangan lumapit ka pa sa kanya eh.
Andito naman ako na handang mag-abot sa'yo. Mag-abot? Anong iaabot mo? Awang-awa na nga ako sa'yo kasi yung kinikita mo sobrang sapat lang para sa pang-araw-araw. Walang napupunta sa ipon o kahit konting luho. Isang kahig isang tuka na lang ba tayo lagi? Kaya ko naman. Masyado lang mababa ang tingin mo sa akin. Masyado ka lang sanay sa matabang bulsa ng ex mo. Asawa ko! Asawa ko pa rin siya para lang ipaalala ko sa'yo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil karapatan ko pa rin kung ano man yung nasa bulsa niya. Ikaw nga itong walang karapatang magdikta ng ganyan sa akin eh. Kabit lang kita. Sige, ipamukha mo sa akin na yan lang ako sa buhay mo. Ipamukha mo sa akin lagi para mabawasan yung guilt na nararamdaman mo sa tuwing tumatanggap ka sa asawa mo. Bakit ako magigilty na tumanggap sa asawa ko, ha? Asawa ko nga, di ba? Karapatan ko yun. Paulit-ulit na lang ba tayo? Paulit-ulit dahil di mo matanggap yung pinupunto ko. Hindi ako komportable sa ginagawa mo. At ako, komportable ba ako sa ganitong buhay kasama ka? Sa totoo lang, hindi naman ako masaya na ganito lang ang kaya mong i-offer sa akin. Hindi to ang buhay na nakasanayan ko. Hindi kita masisisi kung hanggang dyan lang ang kaya mong ibigay sa akin. Diyan ka naman nasanay eh. Pero paano naman ako? Paano ako na nasanay na mas malaki ang kailangan ko? Alam mo, ikaw… Hindi, Epoy, ito makinig ka. Kung itatabi mo lang yung ego mo, magiging maayos sana tayo eh. Kung kaya mo lang lunukin yung realidad, hindi tayo magkakaroon ng problema tulad ngayon. Grow up! Hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon lang ako sa kung saan ka komportable. Magkaibang tao tayo, tandaan mo yan. Hindi na ako nakaimik noon dahil napansin kong hindi na rin siya magpapatinag pa. Agad siyang lumabas noon ng bahay at hindi umuwi ng ilang araw. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi nito sinagot lahat. Nakonsensya ako sa mga binitawang kong salita. Tama naman siya. Dapat sineset aside ko na lamang ang pride ko. Tama naman siya noong sinabi niya na nakikinabang din ako sa mga nakuha niyang pera sa asawa niya. Aminado naman akong naging komportable ang buhay ko mula nang bumili ng kung ano-ano si Maricar para sa bahay namin. Hindi ko lang talaga na-appreciate masyado dahil galing yon sa dati niyang asawa. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na si Maricar. Nakipag-ayos ako sa kanya at tinanggap naman niya yon. Natuwa ako at nangako sa kanya na hindi na mauulit na ihaharap ko lagi ang ego ko sa aming relasyong dalawa. Gumiti na lamang ito ng tipid at saka tinanggap ang mga sinabi ko. Ramdam ko noon na may nagbago na sa kanya at nararamdaman ko na yun ang simula ng panlalamig niya. Hindi ko naman siya masisisi, Papa Dudut, dahil ako naman itong nagkamali sa aming dalawa. Nainis tuloy ako sa sarili ko dahil pinaabot ko pa sa ganung punto kung saan ay unti-unti ko nang nararamdaman ang paglayo niya sa akin. Naging tahimik na ang aming bahay mula nang bumalik si Maricar. Natakot ako sa katahimikang yon dahil simula na pala yon ng pagkasira ng relasyon naming dalawa. Mas natakot nga akong lapitan siya para tanungin kung ayos lang ba kami kahit na alam ko na yung sagot. Natakot ako na baka sumabog ito ng negatibo at maging dahilan para tuluyan na niya akong iwanan. Hindi ko kayang mawala noon sa Maricar sa buhay ko. Kapag nagmahal ako, aminado akong sinasagad ko ang katangahan. At sakit, wag lamang mawala ang taong yon sa akin. Iniintindi ko ang pananahimik at panlalamig ni Maricar kahit sa totoo lang ay binging-bingi na ako. Walang araw na hindi ko sinisisi ang aking sarili sa tuwing tinatalikuran ako nito kapag natutulog. Walang araw na hindi ako nagalit sa sarili ko kapag hindi niya sinusuklian ng I love you too ang mga I love you ko. Walang araw na hindi ko minura ang sarili ko sa tuwing naaalala ko kung ano ang naging ugat kung bakit ito nanlamig at lumayo sa akin, Papa Dudut. Kasalanan ko lahat ng nangyayaring gulo sa relasyon namin noon ni Maricar. Kaya naman binuhos ko kung ano man ang kaya ko. Huwag lamang itong tuluyang lumayo sa akin.
Maricar, Bakit? kinontak ko pala yung best friend mo. Bakit kailangan mo siyang kontakin, ha? Nangumusta lang ako. Bakit close ba kayo? Kayo ba yung mag-best friends? Ang init naman agad ng ulo mo. Paano hindi iinit? Malinaw naman sa'yo dati na iniiwasan ko na nga siya. Masyado ako napahiya nung di ko nabili yung bag na pinareserve ko sa kanya. Ang tagal na nun ah. Saka, di naman daw sumama yung loob niya nung di mo kinuha yung pinareserve mo. At naniwala ka naman. Plastikada yung babaeng yun. Alam ko ang hilat siya ng bitukan ng taong yun. Huwag ka nang magalit. Lumapit lang naman ako sa kanya kasi di ba gusto mo yung mga binibenta niyang bag? O tapos, Naalala mo pa naman siguro yung bag na gusto mong ipabili sa akin, di ba? ayoko na maalala yun. Pahiyang-pahiya na ako dyan. Sorry pala dun ha. Wala lang kasi talaga akong pera nun. Saka masyadong malaki yung 10,000 para sa bag. Okay na nga, di ba? Bakit kailangan mo pang ibalik? Bakit kailangan mo pang ipaalala? Eh kasi gusto ko makabawi sa'yo. Hindi na kailangan. Ito oh, Oh, ano yan? yung bag na gusto mo. Bakit mo pa binili? Sinabi ko bang bilhin mo? Sinabi mo dati. Dati yun, hindi na ngayon. Eh pero Kung dati mo binili, matutuwa pa ako sa'yo. bakit naman di ka pwedeng matuwa ngayon? Lipas na! Lipas na, lipas na! Di ka ba man lang magpapasalamat? Pinaghirapan ko tong… Bakit ikaw? Nagpasalamat ka ba sa mga binigay ko sa'yo nun? Babalik na naman ba tayo dyan? Naiinis ako sa'yo eh! Isusumbat mo yung effort mo sa pagbili ng bag na hindi ko naman nagusto. Tapos obligado pa akong tanggapin. Obligado pa akong magpasalamat. Gusto ko lang naman makabawi sa'yo. Bakit ngayon ka lang babawi? Kasi alam ko na yung mga pagkakamali ko. Hindi mo na kailangan bumawi. Ang kailangan mo na lang sigurong gawin, bawiin mo yung binayad mo sa bag na yan. Ayaw mo ba talaga to? Ayoko. Ibalik mo na yan. Hindi ako interesado dyan. Marami na ako nabiling di hamak na mas mahal pa dyan. E di itago mo na lang muna. Kung sakaling mapagsawaan mo na yung mga bag mo, pwede mong gamitin to. Mas magaling ka pa sa akin no? Akin na nga yan. Akin na. O, tignan mo to. Kumpara sa mga meron ako, mukha na lang tong patapong bayong. Pero 10,000 yan. Wala akong pakialam kung magkano pa yan. Kung nanghihinayang ka sa 10,000, di sana hindi mo na lang binili. Hindi ka nag-iisip eh. Naisip ko kasi, gusto mo yan eh. Uso kasing magtanong. Sana lumapit ka muna sa akin at tinanong kung gusto ko pa ba yung bag na yan. Huwag yung nagdedesisyon ka para sa akin. Sayang naman. Hindi dapat yan masasayang kung nagtanong ka muna bago ka bumili. Nawala na ako ng pag-asa na magkakaayos pa kaming dalawa. Sa naging usapan namin yon ay naramdaman kong isang pitik na lamang ay guguho na ang relasyon namin. Ayoko pang pitikin noon ang natitirang pag-asa sa amin. Minabuti kong manahimik muli at tanggapin lahat ng masasakit na sinabi niya. Hindi ako gumawa noon ng mga bagay na ikakasama ng loob niya para hindi mawala yung natitirang amor niya sa akin. Nahirapan ako sa sitwasyon namin, Papa Dudut, lalo't gusto ko nang malaman noon kung ano nga ba ang nangyayari. Masaya naman kami dati, bakit biglang nagbago ang lahat? Naging bihira na rin ang pag-uwi ni Maricar sa bahay. Madalas ay umuwi lamang siya noon para kumuha ng damit at para iwan ang mga marurumi niya. Ako ang naglalaban ng mga marurumi niya kahit na hindi niya ibilin sa akin. Kung uuwi man siya noon ay parang hindi niya rin ako nakikita. Doon ako mas lalong nasaktan dahil para lamang akong kasangkapan sa bahay na sakalang niya mapapansin kapag kailangan na niya. Isang araw ay hindi ko na natiis ang trato niya sa akin. Kinausap ko na ito at hinanda ko na ang sarili ko sa mga magiging sagot niya, gaano man yon kasakit. Maricar, may oras ka ba? Ano na naman ba? Baka pwede kang makausap. Aalis ako. Kahit saglit lang. Bakit ngayon pa kung kailan nagmamadali ako? Kanina pa ako
andito sa bahay tapos ngayon ka lang magsasabi? Pinagsaran mo kasi ako ng pinto ng kwarto kanina. Eh bakit hindi ka kumatok? Kumatok ako. Maraming beses. Hindi ko narinig. Bigyan mo lang ako kahit ilang minuto. Hindi pa pwedeng pagbalik ko na lang. Kailan ang balik mo? Hindi ko alam. Basta uuwi na lang ako. Yan yun eh. Wala na akong alam sa mga nangyayari sa'yo. 5 minuto. Bibigyan kita ng 5 minuto para kausapin ako. Dalihan mo. Maricar, ano na bang nangyayari sa atin? Ganun pa rin. Alam mong malaki yung nagbago sa atin. Di na nga kita halos nakakasama rito sa bahay eh. Kapag andito ka naman, di kita makausap. Lagi kang nagkukulong sa kwarto. At kung lalabas ka naman, para lang kumain o magbanyo. O tapos? Gusto kong malaman kung ayos pa ba tayo. Oo nga. Hindi eh. Magtatanong ka tapos ikaw din naman pala yung mamimili ng sagot. Kasi ramdam ko may nagbago. Anong gusto mong sagot ko? Yung totoo lang sana. Mahal mo pa ba ako? Please. Please? Nagmamakaawa ka ba para malaman yung totoo o nagmamakaawa ka para hindi ako umalis sa'yo? Mula kasi nung nagkaproblema tayo sa mga inaabot sa'yo ng ex-husband mo, nagbago ka na eh. Hindi naman sana ako puputok ng ganun kung hindi ka nagtaas masyado ng pride. At nagsorry na ako, di ba? Enough ba ang sorry mo sa mga masasakit na sinabi mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang may pride dito, ako rin. Kaya nga pinagsisisihan ko na, di ba? Kaya nga di na ako nakikialam sa mga binibigay sa'yo ng ex mo. Dapat naman talaga hindi ka makialam eh. Ay, nagkabalikan na ba kayong dalawa? Ano ba namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang malaman. Baka yun yung dahilan kung bakit nagbago ka na sa akin. Kung bakit di ko na maramdaman yung pagmamahal mo sa akin. Isipin mo na kung ano yung gusto mong isipin. So totoo nga, Bahala ka na nga, di ba? bakit di mo ako madiretso? Kasi ikaw lang din naman yung nagdedesisyon kung ano yung gusto mong maging sagot ko. Yung totoo lang naman ang hanap ko. Okay. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Oo! Nagkabalikan kami ng asawa ko. Totoo. Gusto ko na magkaayos kami para sa anak namin kasi... Hindi. Huwag ka maniwala sa sinabi ko. Nasabi ko lang yun dahil galit ako sa'yo ngayon. Hindi kami nagkabalikan ng asawa ko. Malabo nang mangyari yun. Ayun naman pala eh. Wala namang problema sa akin kung tumanggap ka ng pera sa kanya. Kasi nga sabi mo, karapatan mo yun bilang asawa. Tsaka... Hindi rin siya yung nagbibigay ng pera sa akin mula pa nung simula. Ha? Wala na akong balita sa dati kong asawa. Kahit sa anak ko. Umalis na sila rito sa Metro Manila, yun ang huli kong balita sa kanila. Eh kanino galing? Kanino Yung yung... perang meron ako, inaabot yun ng ibang tao. Huwag mong sabihin sa akin illegal yung pinasok mo, Maricar ha? Huwag ganun. Hindi naman siguro illegal na matatawag kung nagpapasustento ko sa isang matandang lalaki, no? Yung matandang lalaki na gustong gusto ako, yung aliw na aliw sa akin. Sugar daddy? Sa edad kong to? 40 na ako eh. Pwede pa bang gamitin yung term na yan para dun sa nagsusustento sa akin? Pwede pa nating ayusin to. Marami ka naman ang nakuha sa kanya kung sino man siya. Magsimula tayo ulit. Yung tayong dalawa lang. Pangako ko sa'yo. Boy, ayoko na eh. Nung una, aaminin ko, pera lang yung habol ko nun sa lalaking yun. Pero nung tumagal, nung nagkakaproblema na tayo, narealize kong mas kailangan ko siya. Mas kailangan ko yung buhay na inaabot niya kesa sa buhay na pinipilit mong ibigay sa akin. Maricar, wag naman ganyan. Piliin mo ako. Piliin mo pa rin ako. Maniwala ka, sinubukan ko. Pero hindi na kaya eh. Nung huling away natin, doon ko na-realize na hindi ko kaya makisama sa isang lalaki na mas malaki pa yung ego kesa sa kagustuhan niyang mabigyan ako ng maayos na buhay. Kaya naman kitang buhayin ah. Pero sa paraang gusto ko? Hindi. Ayoko ng buhay na ino-offer mo. Pasensya na, Eboy ah. Hindi ko pa rin mabitawan yung buhay na meron ako noon eh. Maricar naman. Thank you. Kasi pinilit mo akong magsalita ngayon. Thank you dahil ngayon, makakalaya na ako sa'yo. I'm sorry, Epoy.
Nanginig ang katawang ko at hindi na nakahabol pa kay Maricar nang lumabas ito ng bahay. Hindi niya ako nilingon para magpaalam. Noong nakalis na siya ay napaupo na lamang ako sa gilid. Ninais kong umiyak pero hindi ko nagawa yon. Naramdaman ko na lamang na parang namamanhid ang buo kong katawan at gusto ko lang makapwesto sa isang lugar. Napakasakit ng sinapit kong yon kay Maricar, Papa Dudut. Mas lalo kong naramdaman na wala akong kwentang tao dahil sa mga pagkukumpara nito sa kanyang bago. Naintindihan ko naman siya at wala naman talaga akong maiabot ng malaking halaga sa kanya noon para maituloy niya yung buhay na nakasanayan niya. May 4 na taon nang nakakalipas mula nang iniwanan niya ako, Papa Dudut. Hindi ko na siya nakita pa mula nang lumabas ito ng bahay. Hindi ko na rin naman siya hinabol noon. Kung dati hinahabol ko pa ang mga nakakarelasyon ko hanggang sa magmukha na akong tanga. Pero hindi ko yon ginawa kay Maricar. Hinayaan ko siyang makawala sa akin dahil nang panahon na yon, alam kong siya ang pinakamamahal ko sa lahat. Alam kong siya yung pinakamamahal ko kasi mas pinili kong palayain siya para magtuloy-tuloy na ang pagiging maligaya niya sa iba. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Epoy. Siguro nga nasa sistema na ng iba ang hindi matutong makontento. Kahit na iabot mo na lahat ng meron sa'yo at kahit pilitin mong iabot yung mga bagay na wala pa sa'yo, hindi pa rin sila makontento. Wala na sa'yo ang problema kundi nasa kanila na. Huwag mong ubusin ang sarili mo sa mga ganitong klase ng tao. Matuto kang talikuran ang ganitong sitwasyon. Bago isang araw, makikita mo na lamang ang sarili mong pagod at ubos na dahil sa kakaabot mo. Huwag kang matakot na magsimulang maghanap ng panibagong aabutan. Hindi naman imposibleng makahanap ka ng isang taong kahit kakaperanggot lamang ang iabot mo ay magiging masaya na at magpapasalamat pa sa iyo ng buong puso. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.